Amen. Isang maganda at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa na naririto ngayon, gayon din po sa mga kasama natin sa live stream, at higit sa lahat sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen. Napakabuti po ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil tayo po ngayon ay nasa huling linggo na ng Enero na hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Amen po. Kaya sa umaga pong ito, ibigay po natin yung the best na pagsamba, the best na pagpupuri, the best na pagpapasalamat sa ating Diyos. Sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na mabuti mula noon hanggang ngayon. Siya yung Diyos sa lahat ng panahon, Diyos sa lahat ng pagkakataon, at Diyos sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Amen? Kaya minsan pa po nating palakpakan ng ating Diyos. Ang lahat po ay inanayahan na pong tumayo. At papangunahan po tayo ni Brother Per sa opening prayer at ng worship team. Diyos, naririto kami, nagpapakumbaba o God. Inaamin namin na kami makasalanan, ngunit dahil sa pag-ibig mo, kami pinatawad mo. Kaya't sa oras na ito, Panginoon, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo, Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw lamang yung manahan at maghari sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, Jesus. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. Sa himig na hain, tanging dalangin, kami kataguin, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Luluway, mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. So Jesus, narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa sa himig na hain, tanging dalangin, kami kataguin, iparanas mo, Diyos, iparanas mo
Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dahila ang iyong ngalan, minsan pa iiparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dahila ang iyong ngalan. Dahila ang iyong ngalan. Dahila ang iyong ngalan. Hallelujah. Yes, Jesus, hallelujah, hallelujah, Panginoon. Sige po, tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, kami patuloy na nagpapasalamat sa iyo, Ama. Salamat sa buhay, sa kalakasan na patuloy mo pinagkakaloob sa bawat isa, Panginoon. Lord, salamat sa umagang ito, Panginoon, na dinako mo ang aming mga pangyapak sa lugar ito, Panginoon, upang patuloy at sabay-sabay kaming magpupuri sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Lord, salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Lord, tunay nga na ikaw, Panginoon, ang aming pupurihin, sasambahin sa umagang ito, Panginoon. Lord, dalangin din namin, Panginoon, sa umagang ito at patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, na sa mga biyaya, pagpapala na pinagkakaloob sa amin, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon, na ito pinagkakaloob sa amin, Panginoon, ay aming pagyayamanin, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kung anumang meron kami ngayon, Panginoon, ito'y palubos namin pinagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, salamat. Alam namin, Panginoon, kung kami hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa, Panginoon. Kaya, Lord, sa umagang ito, Panginoon, sabi mo nga sa iyong salita, Panginoon, kung iahayag namin ang aming mga kasalanan, kami ipatatawarin mo, Panginoon. At Lord, ang iyong mga kamay ay hindi maiksi upang kami abutin, Panginoon. At ang iyong mga itainga ay hindi barado upang kami pakinggan. Kaya Lord, sa umagang ito, patuloy kaming nagpapakumbaba, Panginoon. Patuloy kaming humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Lord, kung anong mga aming mga kasalanan, Panginoon, aming mga nagawa, nasabi, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan. Lord, patawarin mo po kami sa umagang ito. Lord, salamat. Alam namin, Panginoon, sa umagang ito ay pinatawad mo na kami, Panginoon. At ganoon din, Lord, nagpapatawad kami sa mga nagkakasala sa amin, Panginoon. Lord, dalangin namin sa umagang ito, Panginoon, na ikaw ang manguna sa aming gawain, Panginoon, sa umagang ito. Lord, sa lahat ng iyong gagamitin, Panginoon. Lord, magsimula sa MC, Panginoon, sa opening prayer, Panginoon, sa mga awit, Panginoon, sa mga manunugtog, Panginoon, Lord God, sa operatory, Panginoon, hanggang sa closing prayer, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, sa iyong mensahera, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, langisan mo ang kanyang mga labi, Ama. Ang lalabas sa kanyang bibig ay ikaw lamang, Panginoon, ang kanyang maitaas. Ikaw ay niyang mapapurihan sa umagang ito, Panginoon. Lord, salamat sa kanyang buhay, Panginoon, na patuloy mo siyang gamitin, Panginoon, mightily and powerfully, Panginoon. Marami pang kaluluwa ang kanyang maililigtas, Panginoon, sa pamamagitan mo, Ama. Lord, salamat. Alam namin sa umagang ito, Panginoon, ay may gagawin ka na sa umagang ito, Panginoon. Lahat ng may sakit, Panginoon, ay iyong pagagalingin, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Lahat ng may panalangin sa umagang ito, may bitbit man, Panginoon, ito na, Lord, lahat ito, alam ko, pagpapalain mo sa umagang ito, Panginoon. Dalangin din namin sa oras ito, Panginoon, na ikaw lamang aming maitataas, Panginoon. Ikaw lamang ang aming mapapurihan sa umagang ito at kami ang maibaba, Panginoon. Lord,
Dalangin din namin sa aming mga kapatid na wala pa rito, Lord. Sa oras na ito, Lord, idako mo ang kanilang mga pangyapak sa lugaring ito, Panginoon. Lord, upang sabay-sabay at kami magpupuri sa iyo magang ito, Panginoon. At Lord, ganyan din sa live stream, Panginoon, sa aming mga kapatid sa live stream, Panginoon, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ikaw patuloy rin magpapala sa kanilang buhay, Panginoon. At Lord, sa lahat ng aming pinagkukuhanan, Panginoon, ng mga pangkabuhayan, Panginoon, trabaho man to, negosyo man to, Panginoon, Lord, alam ko, ikaw patuloy ang magpapala ito dito, Panginoon. Lord, salamat. Alam namin, Panginoon, sa umagang ito ay tagumpay ng aming gawain, Panginoon. Kaya, Lord, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, at pagsamba sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen, amen. Amen! Isang maganda at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Diyos? Amen! Dahil tunay nang tayo pinagpala, dahil tayo malayang magpuri at umawit sa Kanya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya.
panahon, di na uso ang magpakasay. Itong panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng diablo ay tumbukin na. Halika na! Halika na! Lumayo na! Ipahayag ang tagumpay niya. Halika na! At magdala kalakasan sa presensya niya. Halika na! Humayo na! Ipahayag ang tagumpay niya. Halika na! At magdala kalakasan sa presensya niya. Halika na, kapatid! Halika na! Halika na! Humayo na! Ang tagumpay niya. Halika na! At magdala kalakasan sa presensya niya. Hallelujah! Sa Diyos ang papuri! Yes, O Lord. Yes, O Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, O God. Tunay nga, O Diyos, na sa oras na ito patuloy namin ihahayag, Panginoon, at isisigaw sa buong mundo na napakadakila at napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya't sa oras na ito, O Diyos, patuloy ka naming aawitan, Panginoon, at patuloy ka naming papasalamatan, O Diyos. Sapagkat sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, O Diyos, nariyan ka para sa amin. Hallelujah, Lord. Yes, O Jesus. We glorify your name, O God. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat. Ang ginawa mong lahat. Pag-ibig mo ay tapat at wagas, O Diyos, O Diyos. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo. Sundin ang loob mo. Iparinig ang nais mo sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka.
wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di magbabago, di magbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama, O Diyos, magliwanag ka sa buhay ko. Itataas ang ngalan mo, Panginoon. Dakila ang mawitan po natin ang Panginoon. Di magbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Panginoon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di magbabago, di magbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Yes, O Jesus. Yes, O Lord. Tunay nga, O Diyos, na sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, hindi ka nagbabago sa aming mga buhay. Kahit
Sa oras na ito, Panginoon, patuloy naming ihahayag at itataas ang iyong pangalan sapagkat napakadaming bagay na ginawa mo sa aming buong buhay, Panginoon. At ito, Panginoon, ang aming alay sa iyo. Hallelujah. So, Jesus. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Panginoon, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Panginoon, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Minsan pa itataas
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Ama. Tunay nga po ikaw ay dakila, O God, at makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa umagang ito, Panginoon. Lord, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Lord, nandito po kami, mga anak mo, Panginoon, lumalapit at nagpapasalamat, Lord, sa trono ng iyong biyaya at grasya, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Lord, wala po kaming magagawa pag hiwalay kami sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, nagpapakumbaba po ang aming mga puso sa umagang ito, O God. Lord, patuloy mo pong hipuin po ninyo ang aming mga puso sa umagang ito, Panginoon. Lord, ikaw po ang gumawa at kumilos sa kalagitnaan namin. Salamat, banal na Espiritu, na ikaw po ay nandito sa kalagitnaan namin. Naranasan namin ang iyong presensya sa aming pagsamba, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy ka naming tinataas. Ikaw ang aming itataas. Kami ang maibababa sa umagang ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, Lord, ang iyong lingkod, Lord, itago mo lang sa iyong likuran, Lord. Lord, itago mo ako sa iyong likuran ng iyong cross sa umagang ito. Anoint your word, O God. Anoint your word, anoint your servant. Anoint your people, O God. Anoint mo ang mga tainga ng aking mga kapatid, Panginoon, ng iyong banal na salita, ang iyong buhay na salita. Ito po ay mailagay namin sa matabang lupa ng aming mga puso, Panginoon. Na patuloy po kami, mga anak mo, na magpakumbaba, Panginoon. At alam namin, Lord, na kami ang nagpapakumbaba. Kami po ay didinggin ang aming mga bitbit na panalangin sa umagang ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy po namin panalangin, Panginoon, na ang iyong presensya lamang, Lord, ang patuloy, Lord, na aming ma-encounter sa umagang ito, Panginoon. Kaya sa iyo namin binabalik lahat ng papuri, pasasalamat at pagluwalhati, at lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen, amen, and amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Amen. Isa pong kagalakan uli na makasama po kayo sa pagsamba sa umagang ito. At kasama ko po yung aking mga anak. Palapakan natin ng Panginoon. At mga committee na disciple ng San Roque, na-miss po namin kayo. Amen? So, ang ating pong mahal na pastor ay nasa Marinduque po ngayon. Sila po ay may mission po doon ng BOD. At panalangin po natin na marami pong mga pastora po. Ngayon po nakaano po ako ng message na sa GC namin na si Pastora Ruby po ay nasa hospital po. Meron po yatang karamdaman. So kailangan po natin, at saka si Pastora Girlie, patuloy natin panalangin. At lahat po ng mga kapastoran po,
kami po ay patuloy na mihiling ng panalangin nyo. Amen? Kasi po, lalo na po ngayon panahon, marami pong nangyayari sa ating kapaligiran, marami pong nangyayari sa mundo, na alam nyo naman po yun, di ba? Updated po kayo. Kaya po ang akin pong isi-share ngayon sa umagang ito, ay ito po, a call to humble your heart. Panawagan po sa pusong mapagpakumbaba. Amen. Kasi kailangan po natin to sa panahong ito, 'di ba? Ano na po, matatapos na po yung January. This is our last Sunday of January. February na po tayo. Alam po natin na, 'di ba, pag January, New Year resolution, wala pong natutupad doon. Amen. Pero ang pinakamahirap po na gawin ng isang tao ay papunta po sa ating mga puso. Lalo na po yung ating pagpapakumbaba. Amen? Kasi mayroon pong isa pong hari sa Bible, kilalam niyo po siya. Siya po ay si King Solomon. Amen? Siya po ang pinakamatalino at pinakamayaman na hari. Amen. Siya po ay tayo po siya ng templo, siya po ay inihanda niya po ang mga tao po. Ang passion niya pa sa Panginoon na ma-encounter ng mga tao at mabago ang mga tao ng mga puso. Lalong-lalo na po tayong mananampalataya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ready na po ba tayo? Amen. Ang longing po ni Solomon sa kanyang puso ay, ang una niyang ginawa nung nagpatayo siya ng templo ay prepare po ang mga tao, lalo na po na mabago po ang puso at ma-encounter ang Diyos na buhay. Kaya sa umagang ito po ay, ang panalangin ko po ay ma-encounter po nating lahat ang presensya ng Diyos. Amen. Sa ating mga puso. At mayroon pong mabago. Paglabas po natin ay may apply po natin ito sa ating araw-araw na pamumuhay. At welcome po dun sa mga online followers natin, nagjo-join sa atin. Panalangin po namin na ma-encounter din po natin ang Panginoon sa ating mga tahanan at sa iba-ibang bansa. Kailangan po natin talaga ang panalangin. Amen. Si Solomon po ay nanalangin siya at naniwala siya na ang kanyang pagpapagal. Amen. Tayo po bilang mga magulang, mga anak, di ba nagpapagal po tayo, nananalangin po tayo, nagtatrabaho, nagpapatapos ng mga anak. Amen. So ang pagpapagal po na yon ay kailangan po nating maranasan muna natin na ang ating puso po ay mabago. Nababago po tayo dahil sa hirap na yon. Well, ang tao po ay hindi po na-encounter ang Diyos pag ang tao ay nasa taas. Amen po ba? Na-encounter po ng Diyos ang tao pag tayo po ay nasa baba. Wala po sa mountain, sa valley. Kasi minsan po pag nasa taas na po tayo, sinasantabi na po natin ang Diyos. Amen? Ang nangyayari po, kaya po tayo binibigyan ni Lord ng mga pagsubok. Bakit po? Dahil kailangan po tayong lumapit uli sa Kanya. Amen? Pag lumapit po tayo sa Kanya uli, doon po niya tutugunin ang ating mga panalangin. Kaya ito po ang ating scripture sa umagang ito. Scripture, isa lang po itong scripture na marami po tayong matututunan. Amen. Ang sabi po niya dito, sa 2 Chronicles 7:14, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. Sa Tagalog po, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, at talikuran ang kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit, at patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Amen. Di ba po, ito pong salita ng Diyos ay may dalawa po itong points na una pa lang, ay isa po itong hamon at isa po itong pagpapala. It is a challenge and it is a promise. Kasi po si Haring Solomon, nang nagpatayo po siya ng templo ng Diyos, ang hangarin lang po niya ay ang mga tao po ay mabago. At maranasan ang Diyos araw-araw pag sila po ay pupunta po sa templo. After po nang dinidikit po ng Solomon ang templo po,
ay hindi po yung mga hindi mananampalataya po yung tinawag. Kaya sabi niya, if my people who are called by my name, akala po natin kasi yung tinawag po ay yung panalangin na to ay para sa mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Ito po ay para po sa atin. Pakisabi sa katabi mo, para po ito sa atin. Ang sabi po dito, it is a call to God's people, not to the unbelievers, not to the government leaders, not to society at large, but to those who are called by His name. It reminds us true change begins with God's people. Amen po ba? So, ito po yung, nung after po, manalangin si Solomon, ito po yung sinabi ng Diyos sa kanya na kung tayo pa doon po ay magpapakumbaba, mananalangin at hanapin ang mukha niya, tayo po ay magkipikinggan ang ating panalangin at pagagalingin tayo at pasasaganain uli ang ating lupain. Amen. So yun po, ang kailangan po natin sa panahong ito ay panalangin. Amen? At kailangan pong magpakumbaba. Itong unang puntos po natin ay humility. True change begin with us. Amen. Humility, pagpapakumbaba. 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves. Pag ang tayo mga anak niya, amen, hindi po yung unbelievers. Kasi ang una pong gagawin ng Diyos, tayo muna yung babaguhin. Tayo muna yung magpapakumbaba at kailangan po natin ang change sa ating mga puso. Amen. So yun po yung nangyari po, ang una pong hiniling ng Diyos doon sa gusto ni Solomon ay ang pagpapakumbaba. Pakisabi sa katabi mo, pagpapakumbaba. Kaya tayong lahat po muna ang unang babaguhin. Hindi po natin babaguhin ang ating asawa. Amen? Hindi po natin babaguhin ang ating anak. Hindi po natin babaguhin ang ating kapitbahay. Amen? So una po nating babaguhin ang ating mga puso. Kung gusto po nating marinig ng Diyos ang ating panalangin at tayo'y pagalingin at pagpalain. Kasi gusto po natin minsan ay pagpapala lang. Pero pagka may problema na po, doon lang po ulit tayo lalapit sa Diyos. Amen? So, sabi niya, who are called by my name. So, tayo yun. Amen? It speaks that we cannot fix our problems in our own. Hindi po natin kayang lutasin ang mga problema natin. Whether it's corruption, injustice, poverty, or division. These issues are too great for human wisdom and power. Si Solomon, siya po ang pinakamatalino na hari. Pero hindi niya po kayang i-solve ang problema. Pero ang ginawa niya po, hindi po niya tiningnan yung problema, ang tiningnan niya po yung solusyon. Amen. Minsan po tayo, pag may mga problema, ang ginagawa po natin, nakapokus po tayo sa problema. Ang dapat po nating tatanungin, ano ba ang solusyon nito? What is the solution of the problem? Amen. Kasi minsan po, pag tayo ay nakatuon sa problema, lalo po tayong madi-discourage. Amen? Bababa po tayo at tayo po ay magkakaroon po tayo ng confusion. Kaya ang kailangan po natin ay magpakumbaba uli, lumapit uli sa Diyos. Amen? So kailangan po kahit anong talino natin, anong kaalaman natin, pag wala po ang banal na Espiritu, wala ang kanyang gabay. Amen? Wala po tayo magagawa. Amen? So ang problema po ay palaki ng palaki lang. Amen. So tayo po ay may mga hangarin. Amen po mga minamahal na magulang, mga anak. Mayroon po tayo mga pangarap. Ang mga pangarap na yun ay matutupad naman po natin. Pero pagdating po ng panahon na ito ay natupad na, tayo pa ay nasa Panginoon pa rin. Minsan po lumalayo po tayo. Lalo na may rami na tayong pagpapala. Kaya ganun po ang nangyayari. Nakita niyo po yung nangyari sa California. Amen? Ano nangyari po doon? Nasunog, di ba? Kasi mayroon po silang Golden Awards doon, may awarding ang mga artista. Zero mention ng Diyos. So ano nangyari? After ilang araw lang, nakita niyo po yung sunog, di ba? Kaya nga po, ito pong salita ng Diyos ay hindi po ito nagbabago.
That's why He is a same God, yesterday, today, and forever. Amen. Sabi dito sa mga awit 127:1, maliban na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga si Yahweh ang lunsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Amen. Wala pong saysay. Amen. Yumaman man tayo, dumamin tayo ng pera. Amen. Magkaroon man tayo ng maraming sasakyan. Amen. Magpunta man tayo sa ibang bansa. Alam niyo po, marami ditong OFW, di ba? Ito Joey, di ba? Yan si Mami Chunad. Marami ditong OFW. Napakasarap po ng buhay sa Pilipinas. Amen. Hindi po ganun kadali sa ibang bansa. Doon po, 16 to 18 hours kang magtatrabaho. Amen. At akala po natin ganun kadali. Kaya minsan, akala natin, pag umuwi dito, nakikita lang natin yung mukha na maganda, gumanda, di ba? Gumanda ang buhay. Pero hindi niyo po alam anong laman ng puso ng taong nagpunta na ibang bansa. Marami po silang mga pinagdaanan, burden, amen, na hindi masabi sa inyo. Hindi namin masabi sa inyo. Alam niyo kung bakit? Kasi pinagtatakpan po namin, okay lang po kami. We are okay, pero hindi po kami okay. Amen. Doon po sa mga taga-ibang bansa, panalangin na mga OFW, lalo na po yung mga OFW, panalangin namin na palagi po kayong gabayan ng Panginoon. Amen. Sabi dito, humility requires us to admit that we are powerless apart from God. It costs us to surrender our, number 1 po ay pride. Self-reliance, control. We need to rely on the grace and wisdom of God rather than our limited human understanding. Kailangan daw nating aminin. Amen? Aminin po natin na wala po tayong kapangyarihan na pag wala ang Diyos. Kailangan natin ang mga pride natin ay isang tabi na po. At ang mga sarili natin na kaya natin at kontrolado natin ang ating buhay. Amen po ba? Only God is in control sa ating mga buhay. Nabubuhay lang po tayo, nakakatayo lang po ako dito dahil sa biyaya at grasya ng Diyos. Amen. Hindi po tayo nabubuhay araw-araw dahil sa sarili nating lakas. Kaya kailangan po natin ng pusong mapagpakumbaba. Kung patuloy po tayong gusto natin na matupad ng mga pangarap natin sa buhay. Amen. Sabi dito sa Matthew 5:5, pinagpala ang mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Amen. Di po ba? Tayo daw pong mga anak niya ay pinagpala. Amen. Dahil tayo ay mamanahin natin ang daigdig. Amen. So ayun po yung po sa panahon po ngayon, akala po natin pagpapala na po yung mga bagay na nararanasan natin, yung mga blessing na mga ating natatanggap. Pero po ang tunay pala na pagpapala, pag may pusong mapagpakumbaba. Amen. Yun po yung dapat una nating puntos. Humility. Amen. Nasa pangalawa na po tayo, hunger, pagkagutom. 2 Chronicles 7:14. Nasa isang lang po tayo, scripture. If my people will seek my face and pray. Amen. Seek Him with all your heart. Prayer is not just a ritual or habit. It is a communion with God. Amen. So, ang tayo daw po ay hanapin natin ang Diyos at manalangin. Amen. At ang ating panalangin po ay hindi lang yung ritual lang, yung araw-araw lang po. Kailangan po ito, galing po ito sa puso. Amen. Na tayo po ay usap sa Panginoon. Amen. So, seeking His face goes beyond asking His hand for probation. It means desiring His presence, His will, His glory. Coming to God with a heart that yearns to know Him more deeply, love Him fully, and serve Him faithfully. Amen. Yung ang atin po, di pa po pagka tayo po ay nananalangin, gusto natin maranasan ng Diyos. Gusto natin yung ating desire ay, yung araw na yun, yung presensya niya ay talagang buhay na buhay sa ating buhay. Amen. At ang gusto natin ay maranasan siya, maging malalim tayo sa Kanya. At patuloy na maranasan yung pag-ibig niya. Amen. Para tayo maging matatag, matagumpay, at
maging tapat sa paglilingkod sa Kanya. Amen. So, ito po, di ba yung ating pong word this year ay walking in faithfulness. Kaya kung hindi po tayo magiging matapat, amen, kung hindi po tayo mananalangin, amen. Minsan po kasi, ang panalangin po, doon po natin nakikilala ang Diyos. Amen. We know Him. Amen. So, minsan po kilala po natin yung mga asawa natin, ninyo, mga kaibigan, kapatid, di ba kilala nyo yung mga kapitbahay nyo, kaklase nyo, pero hindi po natin kilala ang Diyos. Pero ito na po yung time. I mean, this is the time that we need to seek His face. Sabi niya sa mga awit 29:13, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Palakpakan natin ng Diyos. Amen. Buong puso po natin siyang hanapin. Amen? So, yun po yung kailangan natin sa panahon ngayon. Kailangan natin, yung una, kailangan po natin ang pagpapakumbaba, humility. Pangalawa po ay magkaroon ng tayo ng hunger, ng pagkagutom na sa umaga pa lang sa paggising natin, hanapin na natin ang mukha niya. Amen. Kailangan po, hindi po yung hanapin nating maghanap buhay agad. Umalis ng bahay, nagmamadali tayo, hindi pa nga tayo lumuhod. Nagpakumbaba, hindi pa tayo nanalangin. Amen. Kasi po yun po ang pinaka-importante sa lahat. Mayroon po tayong 24 hours. Pero naibigay po ba natin sa Panginoon yung 15 minutes? O lumalabas na tayo ng bahay, nagmamadali. Amen? Alam po yung ating buting pastor ay palaging pinapaalala sa atin na paglalabas tayo ng bahay, manalangin na tayo, panalangin natin ang ating mga anak, ang ating trabaho, amen, ang ating mga hanap buhay. Kailangan po natin palaging nananalangin. Dahil ang ating pong sambahan ay house of answered prayer. Amen. Kaya kailangan po, sabi dito sa Matthew 5:6, pinagpala ang may mga matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyan kasiyahan ng Diyos. So tayo daw po ay pinagpala. Amen. Pag inahangad po natin ng Diyos, lalo na ang kanyang kalooban, amen, at bibigyan niya tayo ng kasiyahan. Lahat po ng mga, sa ating puso po may mga empty space, di ba? Meron po tayong hinahanap. Naalala niyo po yung mga kabataan, di ba? Gusto nila yung attention niyo, mga magulang. Bakit po sila naghahanap ng pagmamahal sa labas? Dahil hindi po mapunuan ng magulang. Ang magulang ngayon ay busy-busy sa trabaho, maraming ginagawa. Pero yung mga anak, nakakausap niyo po ba siya? Araw-araw. O even yung mga asawa nyo, nakakausap nyo po ba? O nasa cellphone na lang po tayo. Amen? Nasa cellphone tayo, kahit kumakain, di ba, kahit nasa mall. Ano nangyayari? Hindi na po nag-uusap-usap ang pamilya. Ano po nangyayari? Nasa cellphone. Amen. Pero dapat ang cellphone po ay ginagamit po natin yun para po sa importante lang po. Amen? Kailangan po natin ang pakikipag-usap sa Panginoon at lalo ng pakikipag-usap sa ating mga pamilya. Amin, lalo na sa ating mga anak. Naghahanap po sila ng pagmamahal. Amen? Naghahanap po sila ng atensyon. At tayo ding mga magulang. Gusto po nating, habang yung mga anak nyo, lalo na maliliit pa, anong gusto nyo maranasan? Maranasan muna ninyo yung kabataan na yun. Kasi pagka nag-asawa na po sila, ano mangyayari? Lalabas na po ng bahay. Kaya enjoy your life. Enjoy your family. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Enjoy your church. Lahat ng mga gawain, dapat nag-a-attend po tayo. Kami po sa San Roque, nag-start po kami ng lahat ng different ministries ngayon. Kahapon po, nandoon po sila Kuya Ivan kasi ang ano po natin doon, goal this year na may ayos po lahat ng ministries, lalo na may bago tayong sambahan. Amen. So, ang nagiging ating pong hangarin na ang sambahang yun ay gamitin ng Panginoon na pagpasok pa lang ng mga tao ay ma-encounter na yung presensya ng Diyos. Amen. Kasi yun po dapat ang hangarin ng simbahan.
ng mga anak ng Diyos. Amen? Kaya kung patuloy tayo magpapakumbaba, tayo mismo na anak ng Diyos ay gutom sa salita niya, nananalangin, hanapin ang mukha ng Diyos. Tayo daw ay pagpapalain. Yun po, kasi yung salitang yun ay may challenge muna. Di ba, bibigyan muna, bago ba yung blessing, nauna ba yung blessing bago yung pagsubok? Hindi. Amen? Nauna muna yung pagsubok bago yung blessing. Kaya minsan, ano nangyayari? Bakit hindi po tinutugon ni Lord ang panalangin natin? Kasi hindi na tayo nakapasa sa challenge, sa pagsubok. Kasi 5 minutes na lang, nandun na yung answer. Nag-backslide ka. Umalis ka ng church kasi nagtampo ka. Ang tagal-tagal na ng panalangin ko, hindi tinutugon ng Diyos. Bakit po? Kasi po mayroon pang ginagawa sa ating mga puso. Amen. Sabi mo sa katabi, may ginagawa pa si Lord sa puso mo. Kung may hindi man po tayo ngayon na panalangin, na answer pa, ano nangyayari? May ginagawa pa si Lord sa puso. Kasi ayaw ng Panginoon na pagpunta mo doon sa pagpapala na yun ay, lustayin mo lang. Amen? Mawala lang po yun. Kaya sabi dito, those who persevere in seeking the face of God through prayer, spending time with His Word, and allowing the Holy Spirit to transform our desires, to do it intentionally, seeking the fullness of His presence and power in our lives. Kailangan po natin ay maging masigasig, na isik ang Diyos. Kahit wala pa yung answer, sabi mo, andyan na. Answered na. Amen. Kailangan, andyan na po, ang panalangin nyo ay tinugon na. Amen. Hindi po palaging sabi mo, nanghihina ka na, kailangan po excited ka pa rin. Excited ka pa rin manalangin, excited ka pa rin magpuri, excited ka pa rin maglingkod. Amen. Alam niyo po mga minamahal, kung ako po ay nag-give up, a year ago, kami po ay nagsasamba, alam po yung mga bata yan, sila, lahat ng pumupunta ng San Roque, alam niyo po yung testimony ng simbahan namin. Sumasamba po kami sa kulungan ng baboy. Alam niyo po ba yun? Kung nag-give up po kami ni Pastor Louie, nila ma'am, at mga kabataang ito, tayong lahat, bilang spiritual family, araw-araw na nanalangin kayo dito. Grabe po yung pinagdaanan namin ni Pastor. Dinalang kami ng itak. Dinala kami sa barangay. Sa totoo lang, kaya nyo ba yun? Siguro nag-give up na kayo. Muntik na nga akong umalis. Muntik ko nang iwan yung church. Pumunta po ako ng Amerika. Tapos pinabalik ako ni Lord. Habang po ako yung nagtatrabaho, umiiyak po ako. Habang po ako ay mayroon po akong mga mission na pinupunta, umiiyak po ako. Kasi magpapadala po mga bata ng video, umuulan po. Doon po sa kulungan ng baboy, patuloy po silang sumasamba. Patuloy po silang, nananalangin. At yung lugar na yun ay pinanalangin nila. Nagmamarch po kami ng Jericho March po doon, at doon po namin talaga na-encounter si God. Kasi po pag hindi po tayo, ay nag-give up kaagad tayo sa ating mga hinihiling, di ba, ang sarap pong magkapera, magkaroon ng maraming sasakyan, pero marami ngayon mga utang. Kaya punong-puno po tayo ng utang, pati gobyerno may utang, pati ba, mga magulang may utang. Grabe po. Kasi ako, nagtsatsaga po ako sa bulok namin sasakyan, ayoko pong mangutang. Alam mo kasi, problema po yun. Amen? So yun po yung, hindi naman po masamang magkaroon, kung kaya. At marami po ngayong mga sa atin, alam niyo po, kahit simbahan ay scam. Alam niyo po, dahil sa pangarap na yun, gusto ko agad magkasasakyan, magkaroon ng magarang bahay. Hindi po kami nangarap ng ganong kagandang church. Ang pinangarap lang po namin ay isa pong parang, yung simpleng church lang, pero nung kami po ay nanalangin at kami po ay talagang binigay namin ang lahat sa Diyos, kami ng kapatid ko, sabi namin, kung ito ay papagawa ng Diyos dito sa lugar na to. Kasi yung lugar po na yun, ay lugar po yun ng parang squatter, nandoon yung nagsusugal, nagiinom, nagda-drugs. Pero lupa po ng kapatid ko yun. Tapos sabi niya, ate,
ito pong lugar na to, pag ito po ay, halimbawa October yun, dumating siya, nanalangin kami, iyak po siya na iyak. Dahil po, nakita po niya yung kalagayan namin. Mayroon pong malaking nara doon na kahoy. Pagka yung higad po, hinihigad po kami. Pero hindi po kami nag-give up. Alam niyo po ba yung mga minamahal? Na kung gaano kahirap ang pinagdaanan namin, nakikita lang niyo ngayon na maganda yung church. Pero hindi niyo, ganun din sa mga puso natin, mga minamahal. Nakikita lang natin lahat tayo ang gaganda. Di ba? Nakatawa. Pero yung puso ba natin, ay okay ba? Okay pa ba? Amen. Kasi minsan yun po yung problema ang pinakamahirap po ay ang puso na baguhin. Pwedeng may bago kang damit, may bago kang mukha, may bago pwede pong baguhin. Pero yung puso, mahirap pong baguhin. Amen. Doon ko po naranasan po yung lumuhod at umiyak. Doon po ako napalapit sa Diyos ng gusto. At talaga noon, ako po ay nagdadalawang isip pa. Hindi po totoo yung aking panawagan na maglingkod. May ganun ba dito, mga magulang? Amen? Mga leaders dito, mga elders. Totoo na ba ang mga puso natin na naglilingkod? Nabigay na talaga ang puso mo sa gawain ng Diyos. Kasi we have to walk faithfully sa taong ito. Naranasan po naming maging tapat. Pero hindi po natatapos doon. Kailangan pa po natin. We need more of God. We need more of His presence. We need more of His Word. We need more of prayer. Amen. Kailangan po yung puso natin muna ang ating ayusin. Kaya yung una ay humility, pagpapakumbaba. Pangalawa ay hunger, pagkagutom. Kayo ba ay pumunta dito sa umagang ito? Gutom na gutom, excited magpuri, excited makinig ng salita ng Diyos. Dapat yun po yung attitude natin every Sunday. Pero kasi sa bahay pa lang tayo ay nagpakumbaba na. Sa bahay pa lang ay nanalangin na. Sa bahay pa lang ay gutom ka na. Amen. Kasi tayo po, kumakain po tayo ng pagkain. Diba? Minsan, gusto natin talagang busog na busog. Kaya nga tayo ay lumalaki, di ba? Minsan. Pero yun po, kailangan tayo dapat busog na busog sa salita niya, busog na busog sa presensya niya. Amen. Yun po yung kailangan natin, mga minamahal. Kaya kung minsan nakikita mo bakit ang isang kapatiran natin, malaki yung bahay, maraming pera, pinagpagalan po nila yun. Dito po yung mga may mga bahay, may mga sasakyan, may mga pera, is it worth it? Worth it ba? Tito Joel, di ba? Worth it ba yung pagpapagal sa abroad? Worth it ba yung pagsasaka? Worth it ba yung mga hanap buhay natin? It is worth it. Kasi alam natin na yung pagpapagal na yun ay mayroong bunga. Amen. So yun po yung kailangan natin sa panahon ngayon. So yung pangatlong point po natin ay homecoming. Pagbabalik. Amen. 2 Chronicles 7:14, if my people will turn from their wicked ways. Hanggang doon po tayo. Kung tayo daw po ay tatalikuran natin ang ating mga kasamaan. Repentance is needed. Pagtalikod sa mga kasalanan at kasamaan, iwanan ang maling gawain na hindi nakakalugod sa Diyos. Tayo pa po ba mga kapatid, mayroon pa tayong mga ginagawang hindi nakakalugod sa Diyos? Dapat mag-isip-isip na po tayo. Kailangan po natin ng pagpapakumbaba. Amen? Kasi hindi po magpapakumbaba yung mga unbelievers eh. Kasi tayong believer, tayong mga tinawag ng Diyos, tayo po yung magpapakumbaba. Hindi po sila. So pag nakita po natin na nila ang buhay natin bilang isang patotoo, ay siya dati ganito, manginginom, diba? Yung patotoo ni Pastor, dati manginom, nagda-drugs, diba? Kayo din mga minamahal dito, marami nang binago ang Diyos sa mga buhay natin. Amen. So pag tayo po ay tumalikod doon sa mga ating maling gawi, tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Amen. Sa mga kasalanan. Kung tayo man po ay hindi pa po nakakakilala sa Diyos, amen, kailangan po natin makilala ang Panginoon.
Amen. Tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Para alam po natin ang salita ng Diyos. Ang pinaka-the-best na example po dito ay, kilala niyo po yung alibughang anak, prodigal son. Sabi dito sa Lucas 15:20-22. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa ay natanaw siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, patakbo siyang sinalubong ni Yakap at hinalikan. Verse 21, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin niyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya, suotan ninyo siya ng singsing at sandalyas. Amen. So, ito po yung alibughang anak. Siya po ay, iniling po niya sa kanyang magulang yung kanyang mana. Alam niyo po yung istorya nito. Marami po sa atin alam yung istorya nito. Siya po ay binigay naman po ng ama at nagpakalayo-layo po siya at siya po ay naubos po niyan, ilustay niya po ang kayamanan ng kanyang ama, na kanyang minana, at siya po ay halos kumain ng pagkain ng baboy. Nalala ko po yung pinagsimula ng church, kulungan ng baboy. Amen. So yun po. Siya po ay nagkaroon po siya ng pag-isip-isip niya. Ganun po ba tayo mga minamahal? Pag tayo po ay halimbawa lumalayo na sa Diyos, di ba ang Holy Spirit po bilang anak ng Diyos, kinukonvict po tayo. Anak, halika, balik ka na. Mayroon po ba ditong ganun ngayon? Na tumagal ka na matagal ka ng Kristiyano, tapos umalis ka, tapos ngayon bumalik ka uli. Ang sabi po dito, bumalik po ang anak, anong sinabi? Sinalubong po siya. Ganun po ang ating amang nasa langit. Nakikita ka pa lang sa pintuan na simbahan na ito na bumabalik ka na, anong tatakbo na siya. Mararanasan niya na yung sasalubing ka na ng yakap ng kapatiran, halikan ka na. Di ba ganun po yung gagawin natin? Di ba excited ka pag may isang kapatiran na ang tagal hindi nag-attend? Amen? Maraming mga kapatiran na hindi nag-attend na tapos biglang bumalik. Tapos excited ka ni yakap mo. Sounds familiar po ba? Ito po yung pagbabalik loob natin sa Diyos. Amen? Hindi lang po ito sa mga hindi na nag-attend. Ito rin po yung mga nandito na ikaw ay dry ngayon. Na hindi mo maramdaman yung presensya ng Diyos, parang nangihina ka na, di-discourage. Kasi hindi pa niya tinutugon yung panalangin mo. Kailangan po talaga maranasan natin ngayong umaga ang yakap ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos. Kasi alam niya na ang anak niya ito, sabi nagkasala ay bumalik na. Kailangan po natin bumalik uli sa Kanya. Kaya ang sabi, di ba ito yung verse 21, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos. Unang-una, pag tayo po ay nagkakasala, hindi po tayo nagkakasala sa taong pinagkasalanan natin. Unang-una, saan tayo nagkakasala? Sa Diyos muna po, mga minamahal. Amen. At ngayon, doon po sa taong pinagkasalanan mo at humingi ka ng tawad. So first, we have to go to God and ask for forgiveness. Amen. Hindi po dapat tayo isipin natin na hindi tayo papatawarin ng Diyos. Kasi siya ang Diyos na mapagpatawad. Amen. At sasabihin natin, ay di na ako karapat-dapat, hindi na ako magsisimba, hindi na ako mag-cell group, ganun, hindi na ako maglilingkod dahil ako'y nagkasala. Pero hindi po ganun ang Diyos, mga minamahal. Siya po ang Diyos na mapagpatawad at kailangan po nating bumalik uli. Amen. Sabi nito, ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at sandalyas. Ganon din po ang gagawin sa atin ng ating Ama. Amen? Susuotan ulit tayo ng panibagong righteousness, katwiran. Amen? Hindi niya tayo sabihin, di ba kayo mga magulang? Di ba yung anak nyo biglang hindi umuwi ng ilang araw? Nag-aalala kayo? At kahit nasa dormitory lang, nasa ibang lugar nag-aaral. Amen po ba? Yung mga nagtatrabaho sa Maynila, mga anak nyo, o sa ibang bansa, di ba? Na inaalala nyo yung mga anak nyo, di ba? Pero ganun din po ang ating amang nasa langit, inaalala niya tayo, palagi niya tayo iniisip. Iniisip mo ba siya? O iba yung iniisip mo?
kailangan po every day, every minute, na nararamdaman mo po yung presensya ng Diyos. Amen? Kaya yun po yung ginawa niya at sabi niya, dali. Tapos, di ba, nag-celebrate sila, di ba, ng mga tupa, di ba, nagkatay, di ba, talagang nag-celebrate sila. At talagang ganun din po ang Panginoon nating Diyos. Amen? Si Jesus po, kailangan po natin makilala kung sino siya. Kasi siya po ang Diyos na mapagpatawad, mapagpakumbaba. Amen? Siya po ang Diyos na mapagmahal. Kailangan makilala natin kung sino talaga ang Diyos. Amen? The prodigal son come home. He finally came to his senses. He experienced what God has spoken to Solomon. He was humble. He was hungry. He come home. Amen. Ganun po tayo, di ba, mga minamahal? Pag tayo po ay nagkasala, kailangan po uli ang pagpapakumbaba. Amen. Kailangan po tayo magutom uli at tayo ay umuwi uli, bumalik uli sa Diyos. Amen. Kasi ito po yung na-experience kung anong na-experience ni Solomon, na-experience po ng prodigal son. Amen. Ito po yung ginawa niya. Amen. So yun po yung mga challenges, yung 3 puntos na yon. Amen. Pagpapakumbaba, pagkagutom at pagbabalik sa Panginoon. Ito na po yung promise. Ito mo ang pangako ng Diyos. Makinig po tayo. God's promises is true. He will hear you, He will forgive you, He will heal your land. Didinggin daw niya ang ating mga panalangin. Patatawarin ang ating mga kasalanan, and He will heal your land. Pagagalingin tayo. What a comforting promise. It serves a greater purpose to comfort others, to glorify His name, and advance His kingdom. Di ba po tayo pagka sinagot na ng Diyos ang ating mga panalangin, excited po tayo. Ito sasabihin natin sa mga mahal natin sa buhay, sa magulang natin, sa kapatid. Di ba? Alam mo po, answered prayer na po ako, ganito. Amen. Kaya yun po yung dapat nating isipin na may pangako ang Diyos. Amen. Kailangan lang natin ng 3 puntos na yon. Amen? Ang 3 puntos na yun ay pagpapakumbaba, pagkagutom, at pagbabalik. Pagbabalik loob. Kaya ngayong umagang ito, kailangan magbalik loob ulit tayo. Magpakumbaba ulit tayo kasi tayo ay didinggin ng Diyos. At kailangan po nating magpatawad. Kung mayroon mga taong hindi pa napapatawad, ay patawarin po natin. Amen? Kasi yun po ang magiging sagabal. Sagabal sa ating mga panalangin. Kayo po ba nakakalapit sa Diyos pag may sama kayo ng loob sa kapwa? Hindi po ba? Di ba? Hindi. So, kailangan po natin talagang magpatawad. Kasi yung mga tao pong hindi nagpapatawad, yun po, ikaw po yung talo. Amen? Di ba si Pedro, tinanong ng Panginoon, ilang beses ka magpapatawad? Sabi niya, 777 times. Kaya ang buhay po natin ay punong-puno po ng mga challenges, pero punong-puno po siya ng pagpapala. Pero hindi po natin maranasan talaga ang totoong pagpapala po pag naranasan na natin ang presensya, na encounter natin ang Diyos araw-araw. Amen. Yun po yung kagalingan po ay galing din po sa 3 puntos na yon. Kasi ito yung pangako. Kanina, yung 3 puntos challenge. Itong 3 puntos ay pangako, promise ni Lord. He will hear you, He will forgive you, He will heal your hand. Bakit? Ikaw yung magpinagaling na, di ba sasabihin mo? Di ba dito nagtitestimony si Tita Norma? Pinagaling na ng Diyos. Bakit kayo magtitestimony? Dahil kailangan nating maabot yung ibang tao. Kailangan natin ang ibang tao ay maniwala na may Diyos na buhay. Na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay at totoo at tapat. Na tayo ay didinggin ang ating mga panalangin. E paano kung hindi ganun ang testimony mo? Lulupaipay ka. So hindi ka makakapagdala ng mga tao sa simbahan. Amen. Hindi makikita na ikaw ay pagpapala. Amen. Kasi kailangan natin ang simbahan natin. Palakpakan natin sa Panginoon. Punong-puno na po tayo. Amen. Wala na po tayong paglagyan. Kailangan mag-extend na po tayo ng simbahan. O magdalawang service na dito. Palakpakan natin si Lord.
Dahil ang simbahan, ito ay nananalangin. At kayong lahat bilang mga anak ng Diyos, kayo ay sinusunod nyo itong aking tinuturo. Amen? Kaya marami na ditong dininig ang panalangin, marami na ditong nagpatawad sa isa't isa, at marami na rin ditong pinagaling. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya lahat ng pagpapala na yun ay mararanasan lang natin kung yun ang gagawin natin. At ngayon, gagamitin niya tayo sa ibang tao, sa gobyerno, si Kapitan, gagamitin sa government. Kasi kailangan marami pong mga government official, mga mayor, governor, senador na mga Kristiyano. Para po, pagalingin ang ating lupain. Hindi po natin sila i-criticize, mga minamahal. Sa halip ay ipanalangin. At tayo mismo ang magpapakumbaba. Amen. Ito lang po ang kailangan ng Diyos. Hindi po tayo kailangan masunugan pa katulad ng California. Hindi po dapat bigyan na tayo ng calamities, ng diseases. Marami na po tayong naranasan last year. Kaya ngayong taon po, ito po yung panalangin natin. Humabol po tayo. January pa lang po, February pa lang next month. Humabol po tayo na ito po ang panalangin natin. I-memorize po natin to. Kung tayong lahat bilang tinawag ng Diyos, sabi dito, God invite us to humble our heart. Let us humble our heart and commit ourselves to God's call, seeking His face, turn from sin wholeheartedly, and let us intercede for our nation. Panalangin po natin ang ating bansa, lalo na sa darating na eleksyon. Amen? When our lives reflect God's transformative power, people are drawn to Him and His glory is revealed through us. Tayo po ang magiging patutuo. At ang kapangyarihan ng Diyos, yun po ang magdadala ng mga tao sa ating sambahan. Amen. At lahat po tayo ay mananalangin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Last scripture na po tayo, sabi dito, Matthew 5:16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at purihin ang inyong Ama na nasa langit. Tayo po ba ay ilaw? Tayo po ba ay nagliliwanag? Amen. At tayo po yung maharap sa mga ating mga pamilya, mga kaibigan na hindi pa nakikilala ng Diyos, na tayo ay maging patutuo at magkaroon ng lahat ng mga mabubuting ginawa natin ay ito po ay para sa kapurihan ng Diyos. Halimbawa, mayroon po kayong achievement. Katulad yung sa church natin, San Roque, we all always say glory to God. Glory to God always. Hindi po sa ating kakayanan yun. Yun po ay galing sa biyaya at grasya ng Diyos. Dahil patuloy po tayong magpapakumbaba, patuloy po tayong magkakaroon ng uhaw sa salita ng Diyos. Ito po ba ako po ito nabuo, ang salitang ito? Isang linggo po ako nag-fasting. Hindi ko po alam na mag-share ako ngayong umaga dito. Last week po, 5 days po 6 days Monday to Sunday, Saturday, hindi po ako lumalabas ng bahay. Simbahan bahay lang po ako. Kasi gusto ko po na, marami po akong plano sa church natin. Kayo din maraming plano dito. Pero hindi po magagawa ang plano na yon kung hindi po tayo luluhod. Hindi tayo mananalangin, atin pong iso-surrender lahat yon. Even yung ating mga sarili, Lord, karapat dapat ba ako? Karapat dapat ba ako sa panawagan na to? Karapat dapat ba akong gawin to? Ito ba ang uunahin ko? Ano ang priority? Anong uunahin ko? Kayo mga magulang, ano bang uunahin nyo sa umaga? Are you seeking God's face? Kayo po ba'y nagpapakumbaba? Kasi kami po ni Pastor, di ba, dito, nag-anoint na ng oil. God's first. Pero ito po yung susunod na message namin ni Pastor. A call, panawagan na magpakumbaba po tayo. Kasi marami pong nangyayari sa ating bansa at sa buong mundo. Nakikita niyo po yun, hindi na po updated po. Alam ko po, updated po kayong lahat. Amen? Updated po kayo sa mga news. Amen? Pero alam niyo po ba na tayo po ay bilang mga anak ng Diyos ay tinawag? Sabi mo sa katabi mo, tinawag ka. Hindi po ang tinawag na manalangin ay yung mga unbelievers. Ang tinawag po ng Diyos ay tayo.
para ipanalangin po natin sila. Kasi magkakaroon po tayo ng malaking problema sa taong ito. Kaya po ba nating harapin? Ang gobyerno natin, ang mga leaders natin. Kaya kailangan ng gobyerno ang simbahan. Tayo po yun. We are the church. Hindi yung magandang building. Tayo mismo ang simbahan, mga minamahal. Amen? Hindi po sila. Kailangan sa atin po nang gagaling para makita nila na tayo maging ilaw. Pag tayo po lumabas ng simbahan nato, tayo magniningning. Magiging asin tayo. Makikita na ibang-iba ka. Sabi mo, you are different. Ibang-iba ka talaga. Anak ka talaga ng Diyos. Amen? Kasi may mga pangako siya na hindi natin nararanasan sa ating mga buhay. Bakit? Kasi may yung 3 puntos na doon, hindi natin ginagawa. Lalabas na lang tayo ng bahay, hindi tayo nananalangin. Kailangan tayo bumalik uli ng prayer and fasting. Sabi nga ni Inang kanina, pumayat daw ako. Hindi po talaga, talagang ito po yung mga, pag may mga gagawin po tayo, lalo na sa sambahan. Ang akin pong hangarin, ang ating hangarin, itong sambahan, tayong lahat, ang ating mahal na pastor, ay pag pumupunta po tayo sa sambahang ito, ma-encounter po natin si God. Hindi po tayo lalabas sa pintuan na yun, na hindi natin naranasan ang presensya ng Diyos. Mga minamahal. Gaya nung, bakit po tayo pumunta ng simbahan? Na hindi natin naranasan ang Diyos? Naging ritual lang po. Ang panalangin ko po, mga minamahal, na ang susunod na henerasyon, ang kabataang ito, ay hindi mamatay sa pananampalataya. The next generation will really worship and praise God. At gamitin sila mightily for His kingdom. Gamitin sila dito po ba? Diba lahat sila kumakanta, tumutugtog? At ngayon sa San Roque, gano'n, nag-training po sila Kuya Ivan, Kuya Janry, pumupunta po sila doon. Kahapon, maghapon po sila doon. Palakpakan natin ang Panginoon sa mga buhay ng mga kabataang ito. Mga minamahal, yung mga anak nyo na hindi pa naglilingkod sa Diyos, panalangin nyo maglingkod sa Diyos. Kasi sila yung gagamitin ng Diyos sa mga private sector, pati sa gobyerno. Kunti lang po ang Kristiyano sa Senado at sa Kongreso. Kaya magulo yung ating bansa. Kasi magulo din ang pamilya at kung ang simbahan ay hindi mananalangin. Amen? Kaya kailangan tayo bilang mga anak ng Diyos ay magpakumbaba. Babasahin ko uli ang scripture natin. Di ba? Isa lang po ito, di ba? Grabe po. Isang linggo po itong paulit-ulit na binabasa hanggang nabuo ko po itong sermon na to. Ako nakakabuo po ako ng sermon, binabasa ko lang scripture, minimeditate ko, tapos nananahimik po ako. Tapos may mga alas 3 madaling araw, alas 4 madaling araw, gigisingin po ako ni Lord, isusulat ko lahat ng mga sinasabi niya. Naririnig ko po yung tinig ng Diyos. Gusto niyo pong mangyari sa mga buhay niyo yun. Amen. Sabi dito, ito po, i-memorize niyo po ito, mga minamahal, pag uwi niyo. Basahin niyo po ito ang mga Biblia niyo. Sabi dito sa 2 Chronicles 7:14, ngunit kung ang bayan ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, at talikuran ang kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Kaya mga minamahal, tayo po ay tumayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, ngayong umaga po, tingnan po natin ang ating mga puso. Mayroon po ba diyang mga bagay na humahawak? Yung mga puso po ba natin, hawakan po natin habang tayo umaawit. Magpasiyasat po tayo. Sabihin na, magpakumbaba po tayo. Tumingin po tayo uli ng tawag. Nagpapakumbaba is Jesus, masamba sa iisang Diyos.
Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. Jesus. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iyong isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong Pagkilos. Sambahin po natin ang Diyos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Jesus, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Jesus, iparanas mo sa amin ng iyong hatian. hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami kadaguin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dahil ang iyong ngalan, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Hallelujah, Jesus. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan.
Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggat ang aming kaluway mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Hallelujah, Lord. We worship you, God. We praise you, Lord. Hallelujah, Lord. Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Narito kami, mga anak mo, nagpapakumbaba, nananalangin. Hallelujah, Lord. Hinahanap ang mukha mo, Panginoon. Dahil kami naniniwala, Lord, at nagtitiwala, Lord, na ang aming mga panalangin ay dininig mo na, Panginoon. Lord, at kami pinatawad mo na. At kami po ay pinagaling mo na. Sa mga may karamdaman, by His stripes, in the mighty name of Jesus, we are healed. Magaling na tayo. Magaling na ang ating mga pusong sugatan. At ang ating mga pusong may mga empty space ay pupunuin ng Diyos. Lord, pupunuin mo po kami ng iyong kapangyarihan at ng iyong kaluwalhatian sa umagang ito, Panginoon. Gusto ka naming maranasan namin ang presensya mo. Ma-encounter ka namin sa umagang ito, God. Lord, ang iyong mga anak nandito, nagpapakumbaba, Lord. Lord, tulungan mo po kami, O God, ng aming mga puso ay maayos, Lord. Mayusin mo po ito, Panginoon. Ito po ang panawagan mo na magkaroon kami ng pusong mapagpakumbaba, O God, na may pusong may pagkagutom at bumabalik uli kami sa iyo. Lord, we come back to you. Alam namin, Lord, nadidinggin mo kami sa umagang ito, O God. Hallelujah, Jesus. Lord, lahat ng aming bitbit na panalangin ay tinugon mo na. Dahil ikaw ang Diyos na tumutugon. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagmamahal. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagpapala, Lord. Lord, ang pagpapala mo sa umagang ito, Lord, ilagay mo muna sa aming mga puso. Punuin mo po ito ng pagmamahal. Hallelujah. Punuin mo po ng kagalakan, Panginoon. Punuin mo po ito ng kapayapaan, O God. Hallelujah, lalabas po kaming masaya, excited, Lord, magiging ilaw kami, magiging asin kami sa aming mga pamilya, sa aming mga kapitbahay, sa aming community. Hallelujah, at sa aming bansa, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kaya lalo na doon sa mga nagjo-join sa atin online, patuloy po nating ipanalangin ang ating mga sarili at tayo po ang unang magpakumbaba at unang magpatawad. Dahil doon po sa ating napag-aralan, para po sa atin yon. Hindi po yung para sa labas, para sa sambahan niya. Hallelujah, Jesus. Nung si Solomon, ang gusto niya lang po, maging katulad po tayo ni Haring Solomon. Ang hangarin niya na maengkwentro natin ang Panginoon, ang presensya niya, at mabago ang buhay natin. Hallelujah, Jesus. Lord, ikaw po ang magbabago sa aming mga puso sa umagang ito. Alam po ng mga anak mo, narinig ka niya, Panginoon. Narinig nila ang salita mo. Kaya, Panginoon, kami naniniwala, Lord. Naniniwala na ikaw ang Diyos na patuloy, Lord, na ibibigay sa amin, Lord, ang aming mga hinihiling, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, doon sa mga hindi pa nakilala sa Diyos, kung gusto niyo pong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, manalangin po kayo ng ganitong panalangin. Panginoong Jesus, salamat sa iyong pagmamahal. Salamat na ikaw ay namatay sa cross ng Kalbaryo para iligtas ako sa aking mga kasalanan. Lumalapit ako, nagpapakumbaba, at inaamin ko na ako'y nagkasala. Panginoon, maraming salamat na ikaw ay nabuhay muli at ako ay yung patuloy na binigyan ng buhay.
Panginoon, salamat ngayong umaga, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas at hari ng aking buhay. Kaya Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, nakilala kita at ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa aking mga minamahal na kapatid, Panginoon. Lord, patuloy, Lord, na pagpalain mo ang kanilang mga buhay, ang mga kanilang mga hanap buhay, at lahat na kanilang mga bitbit na panalangin, Lord, ay tinugon mo na. Lord, maniwala sila sa iyo at magtiwala sila sa iyo, Panginoon. At Lord, lalong-lalo na pinapanalangin namin ang aming mga lingkod ng Diyos, Panginoon. Lord, na nasa mission ng aming mga pastor, O God, aming mga pastor na mga nagpapagal, O God. Encourage them, O God. Encourage your servant, O God, na ang aming mga pagpapagal ay hindi po ito masasayang, Panginoon. It is worth it. Pagdating namin sa langit, Lord, sasabihin niyo, well done. Sa iyong mga anak dito, sabi mo, well done. Good and faithful servant. Pumasok ka sa aking kaharian. Kaya kaming lahat ay papasok sa kaharian mo sa langit. Hallelujah. Kaya ngayong umagang ito, maraming salamat, Panginoon, na kami ay kinatagpo mo, Panginoon. Naranasan ka namin. Naranasan namin ang kapangyarihan mo. Naranasan namin ang kaluwalhatian mo. Kaya sa iyo namin binabalik lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba at pagluwalhati. And all glory belongs to you. And all God's people say, Amen and Amen.